في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating purihin at pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay kanyang tinipon sa gabing ito upang magsaliksik ng panibagong kaalaman patungkol sa kanyang relihiyon na siyang relihiyong dinakila at pinaboran sa lahat ng mga relihiyon, at ito ay walang iba kundi ang relihiyong Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa munting gabing ito, ating pag-aaralan ang patungkol sa mga katangian or mga special characteristics na tinataglay ng ating relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam, mga kapatid, ay mayroong natatanging mga katangian. Merong anim mga natatanging katangian na specific lamang sa ating relihiyong Islam. Halina't ating pag-aralan. Una, ang Islam, huwa dinut tauhid. Ang Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay relihiyon ng tauhid. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tauhid? Ang tauhid ay ang paniniwala na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nilikha niya ang mga nilikha upang siya ay sambahin. Upang sambahin ng mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang huwag siyang ipagtambal sa anumang bagay. Tayo bilang mga alipin, nararapat nating sambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kaisahan ng walang pagtatambal. Kagaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal at malalhating aklat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "At hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na tanging sambahin lamang nila ako." Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang ating relihiyon ay nanghihikayat na tayo ay magkaroon ng tauhid. Nanghikayat ang relihiyong Islam patungo sa tauhid. At ang tauhid, siya ang paggagawad ng pansariling karapatan, nararapat lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya lamang ang natatangi na karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba. Yan po ang ibig sabihin ng tauhid. Huwa ifradullahi azza wa jal bil ibadah. Siya po ang ginagawa nyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinasamba nyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kaisahan. Wahiyad da'watul lati da'a ilayha ar-rusul ajma'un. At ito ang da'wa na dinawa ng mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yon ang purpose, yon ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga sugo upang ipamahagi ang mensahe ng Islam. Na ang mensahe ng Islam ay ang sambahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng natatangi at walang pagtatambal. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "At hindi namin isinugo ang sinumang tagapagbalita, mga sugo, bago pa sa iyo o Muhammad, na hindi namin binigyan ng inspirasyon na magsabi ng La ilaha illa ana, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin,
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't sambahin ako ng tangi at wala ng iba. So yan po ang unang katangian ng Islam. Ito po ay dinut tauhid. Siya po ay relihiyon ng tauhid. Ang pag-uukol ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at wala ng iba. Pangalawa, mula sa mga katangian ng Islam, musaddiqun lima bayna yadayhi min da'watir rusul. Ito lamang ang pinakamakatotohanan sa kung ano man ang ipinagkaloob ng mga tagapagbalita o mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang relihiyon. Ito lamang ang makatunayang da'wa na itinayo ng mga rusul, ng mga sugo upang ipabahagi, ipabatid sa kanilang mga pamamayan. Katulad ng tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-take responsibility upang katotohanan ng Islam ay sinusuportahan niya kung ano man ang ipinarating ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay makatotohanan. Lahat ng mga da'wa ng mga propeta, ng mga rasul sa kanilang pamayanan ay pawang katotohanan lamang at wala itong bahid na kasinungalingan. At katotohanan ng Islam ay nag-utos sa mga tagapagsunod na ito. Sino yung mga tagasunod ng Islam? Tayong mga Muslimun, tayong mga mu'minun na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat tayo magkaroon ng iman, magkaroon ng paniniwala, pananampalataya para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaisahan ng walang pagtatambal. At ang paniniwala, al-imanu bir rusul jami'an, at ang paniniwala sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang lahat. Kailangan natin silang paniwalaan, kailangan nating maniwala na ang mga propetang ito ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ialis sa atin ang kamangmangan. At ibinaba din ng mga aklat, mga banal na aklat upang ganun din ang purpose, upang ihatid ang mensahe ng tunay na relihiyon, at yun ay walang iba kundi ang Islam, na siyang nag-aanyaya na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang tunay at karapat-dapat na Diyos na dapat sambahin ng bawat katauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na aklat, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at aming ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran sa katotohanan na nagpapatotoo sa kasulatan na dumatal ng una pa rito, at muhaiminan, karapat-dapat sa kataas-taasan at isang saksi rito sa mga lumang kasulatan. Ibig sabihin ng Quran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala upang itama kung ano man ang mga mali sa mga nagdaang kasulatan. So yung holy books na binaba dito sa earth ay hindi lamang nag-iisa, hindi lamang ang Quran, kundi meron pang mga holy books na nauna tulad ng Taurah, Injil, Zabur, at iba pa. Hindi lang po ito yung mga banal na aklat. Bagkus, meron pa pong maraming aklat na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi ito nabanggit at walang ibang nakakaalam, walang sino man ang nakakaalam maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit dapat nating paniwalaan na katotohanan na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpababa ng aklat upang ipamahagi ang kanyang mensahe.
So yan po ang pangalawang katangian ng Islam, ang pagiging makatotohanan sa kung ano man ang ipinagkaloob ng mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang da'wah patungo sa pananampalatayang Islam. Pawang katotohanan lamang at walang kasinungalingan. Yan po ang pangalawa mula sa mga katangian ng ating relihiyong Islam. Ngayon naman dadako tayo sa pangatlong katangian mula sa mga katangian ng pananampalatayang Islam at ito ang hifdhullahi ta'ala lahu. Ito ang pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa relihiyong Islam. Tunay na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya pinabayaan ng Islam, bagkus ito ay kanyang pinrotektahan. Katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-take responsibility sa pangangalaga ng Quranul Karim. At hindi ito nabahiran ng anumang fabrication o pagkakaroon ng revised version ng Quran. Kumbaga, ang Quran mula sa pagpapababa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ating panahon ngayon ay na-preserve pa rin siya. Hindi pa rin ito napapalitan at hindi mapapalitan kailanman. Hindi tulad sa mga ibang holy books, tulad sa mga ibang relihiyon na meron silang bagong version every year, minsan every month pa. Nire-revise nila, binabago nila kung ano man ang nakasulat sa kanilang libro, which makes their holy books not authentic dahil sinulat-sulat na ito ng ibang authors. Unlike sa Quran, ang Quran ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailanman walang makakahigit o makakatumbas sa mga salita niya. Tanging ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang nakasaad sa Quran at walang sino man ang maaaring manggaya o palitan ang kanyang mga salita. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan kami at kami ang nagpababa ng zikir, alalaong baga ang Quran, at buong katiyakan na ito ay aming pangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian. Katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanyang ipinahayag sa aya na ito ay nangako siya na walang sino man ang makapagpapapalit ng kung ano man ang nakapaloob sa Quran, walang katiwalian at hindi kailanman ito mabubulok hanggang sa huling araw, hanggang sa Day of Judgment. So yun po ang pangatlong katangian ng Islam. Ito ay katotohanan na pinangalagaan ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hifdhullahi ta'ala lahu. Ang pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa relihiyong Islam. Ang pang-apat naman mula sa mga katangian ng relihiyong Islam, ito ang ad-dinul khatim. Ito na ang relihiyong na nagtatapos. O di kaya kinompleto niya na ang religion sa atin. Ad-dinul khatim. Ito na yung complete religion. Kumbaga ganap na at kompleto ang relihiyong ito. Walang labis, walang kulang. Kung ano man ang isinaad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran at kung ano man ang isinaad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, yun lamang ang Islam. Wala na iba pang makabagong mga gawain na hindi nakasaad o hindi nakasama sa katuruan ng Quran at Sunnah. Katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay iginawad niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang katangian bilang ang panghuling propeta sa lahat ng mga propeta.
at wala ng propeta matapos siyang pumanaw. Ibig sabihin, ang pinaka-last prophet na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanya nang kinompleto ang kanyang mga mensahe sa pamamagitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung naging propeta na ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito na nakompleto ang ating relihiyon at hindi na maaaring dagdagan at hindi na rin maaari pang bawasan. At katotohanan sa pamamagitan din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanya na ding winakasan ang mga ritual ng Islam at kinompleto na ang pagtataguyod ng relihiyong Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na aklat, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kanyang sinabi, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad ay hindi ama ng sino man sa inyo. Datapwat siya ang tagapagbalita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sagka, panghuli sa lahat ng mga propeta. At si Allah ang may ganap na kabatiran sa lahat ng bagay. So yan po ang pang-apat na katangian ng relihiyong Islam. Ito po ang pangwakas na relihiyon. Kompleto at ganap na relihiyon. Panghuling relihiyon. Na siyang kompleto at ganap na. Walang labis at walang kulang. Ngayon naman po, dadako tayo sa ikalimang katangian ng relihiyong Islam. At ito po ang salahiyatuhu likulli zamanin wa makanin. At ito ang kanyang pagiging mabuti. Pagiging mabuti sa lahat ng kapanahunan at mga lugar o pook. So ang Islam po ay mabuti po sa lahat ng kapanahunan at mga lugar. Noong ipinadala ang huling mensahe ng Islam, ay dumating na rin ang pagkakaroon ng kabutihan nito sa bawat panahon at lugar. Wa bayanu dhalik anna al-aqaid wal ibadat fil Islam ja'at biha nususun mufassalatun qat'iyyatun thabitatun. At ang pagpapaliwanag nito, ang paliwanag dito sa kabutihan ng ating relihiyon, ang relihiyong Islam, katotohanan ng mga akida, yung mga paniniwala, yung mga tamang paniniwala at mga ibadat, mga uri ng pagsamba sa Islam, ay katotohanan nakasaad na ito sa mga banal na aklat na siyang nagpapatibay sa kahalagahan nito. La taqbalu tabdil wala ta'dil. At katotohanan ng ating relihiyong Islam ay hindi na kailanman tatanggap pa ng pagpapalit at pagbabawas dito. Pagbabawas sa kung ano man ang naipadala ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa mga mensahe. Dahil ang mga akida ng Islam, dahil ang mga paniniwala, mga tamang paniniwala ng Islam at ang mga uri ng pagsamba ay hindi na ito kailanman pa mapapalitan sa pamagitan ng pagpapalit pa ng panahon at ng lugar. Amma al-muamalat wan-nizam wa nahwihima mimma yata'atharu bi taghyir az-zaman wal makan faqad ja'at nusus asy-syari'ah fiha bi asasin wa qawaid kulliyah. Yung mga katuruan naman at mga sistema at mga batas na maaari pa itong magbago ay nakasaad na rin ito sa mga kasulatan ng Islam tulad po ng Quran at Sunnah. Tandaan po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam
na ang mga Muslim ay walang ibang batayan sa kanilang paggawa ng pagsamba maliban sa dalawang ito. Una, ang aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran. At ang pangalawa ay ang sunna ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, at ito ay walang iba kundi ang hadith. At iniwan na lamang sa mga tao ang pagsusumikap upang mapabuti ang takbo ng Islam na hindi lumalabas sa kung anuman ang nakasaad o sa katuruan na nakasaad doon sa aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa hadith ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. So yun po ang ikalimang katangian ng reliyong Islam, ang pagiging mabuti nito at ang pagiging legit na religion na ito sa bawat panahon, sa lahat ng kapanahunan at mga lugar. At ang panghuli naman, mula sa mga katangian ng Islam, ito ay nasikhun li kullil adyan, wala yaqbalullahu ghairah. Wala yaqbalullahu ghairah. At ang relihiyong Islam ay nasikh. Kapag sinabi nating nasikh, mga kapatid, ito po ay naisalin na o nakopya na. Ang relihiyong Islam ay itinama na ang mga relihiyon na nagdaan bago pa naipadala ang relihiyong Islam. Dahil ang Islam, ito ang relihiyon na kung saan kanyang kinover na ang mga religion noon, before pa dumating ang Islam, mula sa mga ahkam, mga hatol, at sa lahat ng ritual, na kung saan ang mga relihiyon bago pa rito ay naging tama pa. Ngunit, nung naipadala ng Islam, ni-revise na nito ang mga katuruan. Katulad ng pag-iinom ng alak. Noon, before pa ipinadala ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ay ipinapahintulutan pa ang pag-iinom ng alak. Ngunit, noong binaba ng Islam, may binaba ang aya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinagbawal na niya ang alak. Lahat ng mga tao sa Madina ay kanilang biglang binitawan ang kanilang mga iniinom na alak. So yan po yung tinatawag na nating nasikh. Kapag tinatawag nating nasikh, ibig sabihin before, pinahintulutan ito at pagdaan ng panahon ay naging bawal na. Okay? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Kagaya ng aya na nabanggit kanina sa Suratul Ma'idah, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at aming ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan na nagpapatotoo sa kasulatan na dumatal ng una pa rito, at muhaiminan, karapat-dapat sa kataas-taasan at isang saksi rito sa mga lumang kasulatan. So ang Quran, ang Islam, ay naging saksi sa lahat ng mga nagdaan pang kasulatan at relihiyon. Ngunit ang relihiyon na tama at tunay ay walang iba kundi ang relihiyong Islam lamang. At dahil ang Islam ang bilang panghuling relihiyon na kompleto at ganap, katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi kailanman natatanggap mula sa kanyang mga alipin ng ibang relihiyon. Hindi tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ibang relihiyon aside from Islam. Dahil ang Islam lamang ang pinaka makatotohanang relihiyon. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na aklat, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sa malapit nitong pagpapakahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sino man ang maghanap ng pananampalataya na iba sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan o mga malulugi. At hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah. At kung may nais po kayong itanong, ang ang aking